Okay. Ang taong 2025 ay tinatawag ko siyang 2025 is the Biblical Awakening. Okay? Ito yung the year of Biblical of Awakening. So, ibig sabihin, yung mga nangyayari sa Biblia, sa history noon, ay mauulit sa ngayon. So, explain natin nangyayari naman yung ibang nakasulat sa Biblia sa mga normal na tao na tulad natin, pero sa ibang anggulo. Pero ito kasi, itong 2025, much more siya nakapokus na talaga doon sa hamon ng kalikasan. Merong mga himala, merong sakit na makumpara mo siya nung sinauna. Okay? Yung pangyayaring halimbawa, di ba yung nag-post ako about kay Moises na sabi ko na magkukulay yung dagat, na which is hindi naman kayo naniwala, di ba? Mostly nag-comment sa inyo, ano yun, Moises, gano'n. Pero nangyari. So, yun pala yung starting. Itong taong 2025, matatawag ko talaga siya ng Year of the Biblical Year of Awakening. Kasi bakit? Nangyayari kasi lahat kung ano nakasaad sa Biblia. Okay? Pakinggan nyo itong prediction ko sa 2025, kailangan nyo maunawaan. Kasi ito na yung taon ng Biblia, is the Year of Awakening. So, umpisahan muna natin sa hamon ng kalikasan, itong kidlat. Kung mapapansin mo yung kidlat natin, di ba, pag mag-spark yan, konti lang. Parang ito lang yung space, pag natamaan ka, hindi siya kumalat. Itong kidlat 2025, iba. Once na tumama siya sa'yo, sa lupa, or either sa bubong, apoy ang dala niya. Pero yung pagtama pa naman niya, alam mo yung lubid na mahaba. Nakita mo yung lubid na mahaba na parang may apoy, na pag hinampas mo siya, bumabakat yung guhit na sobrang haba. Halimbawa, mostly pa naman mostly itong kidlat na to, mostly nangyayari sa China. Nakita ko sa vision ko yan na once na matamaan yung bubong ng bahay mo, sunog yun. Iba po ang kidlat ng dala ng taong 2025 kasi may kasamang apoy. Kikidlat siya, hindi pwede na, di ba minsan pala kidlat sa ating kidlat lang. Pag may natamaan, wala, kunting usok lang. Ito hindi ho. Mag-iwan ito ng napakahabang bakas. Tapos yung kidlat pa naman na mangyari sa taong 2025 ay hindi po maliit. Puro malalaki Hindi lang naman sa atin to hindi lang hindi lang sa atin to mangyari, pati sa ibang bansa Yung bubong ng bahay, mostly kasi tumaas ang bilang ng sunog sa taong 2025. Pero ang problema kasi yung hamon ng kalikasan, nagdala din ng apoy. Kasi sa vision ko lumalabas lahat puro kidlat hindi siya ordinaryong kidlat lang. Ito yung kidlat na masabi mo na first time in the history nangyayari. Alam mo yung pagtama talaga niya, parang kaya niyang yung bakas niya mag-iwan ng sobrang haba. Talagang makita mo yung guhit niya. Na kung sino matamaan talaga hindi ka mabubuhay. Although naman marami naman nagsabi, pag natamaan ng kidlat, talagang namamatay. Pero ito kasi, hindi lang buhay ang dinadali dito, pati yung bahay natin. Pati taniman natin. Okay? Dapat yung mga patay na dahon, ulitin ko, alisin nyo talaga yan. Mostly, maraming bahay na susunog ng dahil sa kidlat. Sa ibang bansa, much more nakakapansin sa China. Kasi ang daming kidlat na tumama doon sa mga kabahayan, pero nasunog. Kaso lang kasi, kung meron silang ilalagay sa bubong nila, kasama nila na pag tumama ang kidlat, hindi masusunog. Pero sa lahat ng matamaan nun, talagang masusunog. Especially dito sa Pilipinas. Sasabihin nyo talaga na kidlat lang nag-umpisa tapos umapoy na lahat. So maging maingat po tayo Sunod naman natin yung tornado.